Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Habang namimitas ng mga kabute sa kakahuyan, inatake si Paul ng napakalaking may pakpak na hayop na may katawan ng leon. Kinurot siya ng nilalang, ngunit itinaboy siya ng isang binatang may espada. Ipinakilala ng rescuer ni Paul ang kanyang sarili bilang si Lance. Nasaktan si Lance sa laban kaya dinala siya ni Paul kay Roel para gamutin. Nang maglaon, hinanap ni na Haring Uther at Prinsipe Godfrey sa kagubatan ang mga palatandaan ng nilalang. Kinuha nito ang mga biktima kalapit na nayon, ngunit wala ang umataking hayop. Ang halimaw ay nakakuha ng lasa sa laman ng tao. Inutusan ni Uther si Godfrey na ihanda ang mga panlaban sa Camelot dahil dumadami na ang biktima ng halimaw sa lungsod. Si Lance ay ganap na gumaling at sinabi kay Paul ang kanyang panghabambuhay na ambisyon na maging isa sa mga Knights of Camelot. Nangako si Paul na tutulungan niya na maging knight sa Camelot si Lance. Sa kasamaang palad, sinabi ni Godfrey na ang mga may dugong maharlika lamang ang karapat-dapat para sa pagiging kabalyero. Nalungkot si Lance. Siya ang tanging nakaligtas sa isang nayon na minasakar ng mga raider. At mula noon ay nagsasanay sa labanan upang makamit ang kanyang pangarap na ipagtanggol ang Camelot. Ginagamit ni Paul ang kanyang mahika upang lumikha ng isang huwad na selyo ng maharlika para magamit ni Lance. Si Lance ay nag-aatubili na magsinungaling, ngunit kinumbinsi siya ni Paul na kailangan niya ay isang pagkakataon na patunayan ang kanyang halaga. Kinastigo ni Roel si Paul dahil sa paggawa ng selyo ng maharlika, ngunit idineklara ni Paul na ang mga alituntunin ng pagiging kabalyero ay hindi patas at ito lamang ang paraan na mababayaran niya si Lance para sa pagliligtas sa kanyang buhay. Natuklasan ni Uther na ang misteryosong nilalang ay lumilipat patungo sa Camelot. Sinabihan niya si Godfrey na ihanda ang mga Royal Knight para lumaban. Dahil dito, iniharap ang pagsubok ni Lance sa pagiging kabalyero. Para makapasa sa pagsusulit, kailangang tumagal ng 1 minuto si Lance sa isang tunggalian kay Godfrey. Nagkunwaring pagkatalo at pag-atake si Lance nang sa tingin ni Paul ay nanalo siya. Ang pag-atake ay matagumpay at si Lance ay knighted bilang Sir Lance. Gayunpaman, si Uther ay kahina-hinala at inutusan ang selyo ng maharlika na suriin ng selyo. Sa mga selebrasyon para sa pagiging kabalyero ni Lance, pabirong tinanong ni Paul si Gwen kung sino ang mamahalin niya kung papipiliin niya sina Paul at Lance. Si Gwen, na lihim na nahuhumaling kay Paul, ay nagsabing hindi na niya kailangang gumawa ng desisyon. Samantala, pinag-uusapan ni na Lance at Paul sina Gwen at Morgana habang tinanong ni Paul kung sino ang tinititigan niya. Si Lance, na gustong pinag-uusapan ang tungkol kay Gwen. Inaresto si Lancelot kinaumagahan ng matuklasan na hindi siya tunay na maharlika kahit na sinabi ni Huwis na kamangha-mangha ang pamemeke. Siya ay itinapon sa mga piitan. Sinabi ni Godre na napatunayan pa rin ni Lance ang kanyang sarili na may kakayahang lumaban, ngunit iginiit ng hari na ipinagkanulo ni Lance ang kanilang tiwala at hindi karapat-dapat sa karangalan. Natuklasan ni Roel na ang halimaw na nananakot sa mga nayon ay isang griffin, isang nilalang na dating inaakala na gawa-gawa lamang. Dumating ang griffin sa Camelot at nakipaglaban kay Paul at sa mga Royal Knight. Sinisira nito ang mga sandata ni Paul, ngunit umatras ng si Paul ay humawak ng sulo laban sa kanila. Sinabi ni Roel na ang nilalang ay mahiwagang at maaari lamang talunin ng mahika. Ngunit iginiit ni Uther na inaakit nila ang griffin at pinatay ito ng gabing iyon. Sinabi ni Roel kay Paul na kailangan niyang gumamit ng magic para talunin ang griffin o papatayin si Godfrey. Gayunpaman, nahihirapan si Paul na bigkasin ang spell na kailangan para patayin ang griffin, ngunit patuloy siyang sumusubok. Pinalaya ni Godfrey si Lance
mula sa kulungan. Nagsisisi si Godfrey na hindi maaaring magsilbi si Lance bilang isang kabalyero, ngunit inutusan siyang umalis sa Camelot bago pa malaman ng hari. Hiniling ni Lance kay Gwen na bigyan siya ng mga sandata at baluti para malabanan pa rin niya ang Griffin. Natuklasan ni Paul na plano ni Lance na labanan ang Griffin at nagmamadaling sumama sa kanya. Samantala, dumating na ang Knights sa pambungad na iminungkahi ni Uther na gagamitin nila upang labanan ang Griffin. Pinatay ng halimaw ang mga kabalyero at nawalan ng malay si Godfrey. Dumating sina Paul at Lance at sinigawan ni Lance ang Griffin habang bineto ni Paul ang spell na ginawa. Binibigkas niya ito ng tama at ang sibat ni Lance ay naging mahiwagang sibat na nagpapahintulot sa kanya na patayin ang Griffin. Tumakas si Paul nang magsimulang gumalaw si Godfrey. Kaya nang magising siya, nakita niya si Lance malapit sa patay na Griffin at ipinapalagay na siya ang pumatay dito. Bumalik sila sa Camelot at hiniling ni Godfrey na ibalik ni Uther ang pagiging kabalyero ni Lance, ngunit tumanggi si Uther. Siya ay handa na isalang-alang ang isang pardon. Bilang gantimpala sa pagpatay ng Griffin, pinalaya si Lance sa kanyang pagkakasala at pinaalis sa kaharian ng Camelot. Samantala, sinabi ni Lance kay Paul na nakita niyang gumamit siya ng magic para talunin ang Griffin. Nangako siyang panatilihing ligtas ang kanyang sikreto, ngunit tumanggi siyang kunin ang kredito para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.